Okay, magandang tanghali po sa bawat isa at tayo po ituloy-tuloy na. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa aklat ng Santiago. James 5. James 5, verses 7 hanggang 12. Amen. Kung handa na po ang bawat isa sa atin. Aklat ng Santiago, James. Chapter 5, verses 7 hanggang 12. Okay, kung nakita na po na, thank you. Thank you very much, Chief. Kung nakita na po natin, sabay-sabay po natin basahin. Amen. So, nabuksan na po natin. Okay. Sabay-sabay po natin basahin. Ano po? 1, 2, 3. Mga kapatid, kaya at magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tignan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang kapanapanabik na ani ng kanyang bukirin at minamatyaga ng pagpatak ng ulan. I'm sorry po. James 4. James 4. Sorry. Chapter 4 po. Verses 7 to 12. Chapter 4, verses 7 to 12 po. Okay, 7 to 12. I'm sorry ho. Okay, handa na po bawat isa? 1, 2, 3. Kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at lalayuan kayo nito. 8. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip, mind. Maghinagpis kayo, umiyak at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at ng kalungkutan ang inyong kagalakan. 10. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. 11. Mga kapatid, huwag kayong magsiraan sa isa't isa. Ang namimintas o humahatol sa kanyang kapatid ay namimintas at humahatol sa kautusan. At kung hinahatulan mo ang kautusan, hindi ka na tagasunod ng kautusan, kundi isang hukom nito. And 12, ang Diyos lamang ang nagbigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihang magligtas at magpahabag. Ngunit ikaw, sino ka upang humatol sa iyong kapwa? Yumuko po tayo sa dali. Maraming po salamat, aming dakilang Diyos, tuloy o Panginoon, na sa araw-araw ng aming mga buhay, napakaraming bagay kayo na nais na ituro at ipabatid sa amin through your word. At dalangin namin, o Ama, na sa umagang ito, muli makita namin ang aming mga sarili sa inyo pong kapahayagan na gagawin sa aming mga buhay. Ang aming naririnig, God, na nagbubuhat sa inyong salita, o God, na hindi lamang parang isang salita, o God, na maririnig namin at mawawala sa aming mga kaisipan, kundi, Ama, tumimo ito ng malalim sa aming mga isip. Lalo po ito mabaon sa aming mga puso. At hindi mananatiling nakabaon, Ama, dahil ang salita niyo po ay buhay. Nais niyo maging buhay sa amin ang bawat mga salita na naririnig namin, na pag-aaralan at natututunan sa bawat mga nagsasalita at nagtuturo sa amin. At sa umagang ito, aming dalangin ng aming Panginoon, bigyan niyo po kami ng kaliwanagan at bukas na puso't isipan upang, Ama, maramdaman namin, maranasan namin ang kapangyarihan ng inyong salita at ang gagawin po nito sa aming mga buhay. Pinagpapala po namin ang pagkakabasa ng inyong salita at ako po'y bilang inyong mensahera. Itago niyo po ako sa inyong likuran. Ang mga Lord God, kalooban niyo lamang po ang siyang mabatid ng bawat isa sa amin sa umagang ito ayon po sa pagpapahayag na gagawin niyo po sa amin through me. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Ano po ang pagkakaunawa niyo sa salitang revival? Revival. Pagpapanibagong sigla. Ano po? Revive. Sino hong umiinom dito nakaranas sa uminom ng mga energy drink? Ne, putondo te komina ne, no dir bakit? Kasi gusto nating ma-revive muli yung lakas natin sa araw-araw na nangyayari sa ating buhay. Ano po? Tayo ay nauubusan ng kalakasan at
Kapag tayo po nakakaramdam ng panghihina, gumagawa tayo ng paraan, di ba? Kasi marami pa tayong kailangang i-accomplish sa araw-araw, sa ating trabaho, gawain sa bahay, paglilingkod sa ating mga kabiyak, sa ating mga anak, higit sa lahat, gawain sa iglesia. So, ang ating katawan po, hindi maikakailangang katotohanan habang nadadagdagan ang bawat segundo, minuto, araw, linggo, buwan, taon sa ating buhay, ang kalakasan po natin ay nagde-deteriorate o papahina ng papahina. Dahil ito po katawang lupang ito ay nanghihina. Ngunit, sabi nga, napakahalaga po na ang ating espiritu ay manatiling malakas. Okay, so dito po sa pagpapaliwanag sa dictionary, ang meaning po ng revival is, ang sabi po dito, bringing again into activity and prominence. A revival of neglected, bringing again into activity or prominence. Ano po? Sabi po, resurgence, revitalization, at ano pa po? Betterment, improvement. Makikita natin ano po, at yung nga po, sa religion na aspeto, an evangelistic meeting intended to reawaken interest in religion. Okay, so sa atin po bilang mga mananampalataya, sino po ang hindi nanghina dito sa kanyang faith? Pakitaas ang kamay. Oh, lahat po tayo nakakaranas ng panghihina sa ating pananampalataya. Okay, so kapag tayo ang nanghihina, kapag tayo ay nanghihina, ano po ang ating ginagawa? Meron po ba tayong hakbang na ginagawa? Kanya-kanya po tayo ng karanasan, sitwasyon, yung mga bagay na ating na-encounter sa araw-araw na nagiging daang para ang ating pananampalataya ay manghina. Do we do something, mga kapatid? Still, tayo pa rin po makakasagot. Pero kailangan magkaroon ito ng kasagutan. Huwag nating ihang na natiling, anong gagawin ko, demonanimo shinay. No po? Okay. Sabi po, a revival is characterized by a believer who recognize his spiritual dryness. Sino po ang nakakaranas ng parabang pagkatuyot sa kanyang espiritu? O lahat po tayo parating maapoy. Kung parati tayong maapoy, salamat po sa Panginoon. Sa totoo lang po, dahil sa marami tayong kinakaharap na iba't ibang sitwasyon sa ating buhay, maraming pagkakataon na tayo'y nakakaramdam ng pagkatuyot sa espiritu. Ibig sabihin, nanghihina. Dumarating ang panlalamig, dumarating ang pananawa, dumarating minsan yung time na gusto na talaga natin mag-ipaw, dumarating sa atin yung katamaran, dumarating sa atin yung alin po, pagkainip. So makikita natin mga kapatid, kapag ito po ay naranasan natin, paanong paraan? Ayaw mo nang manalangin, ayaw mo nang magbasa ng salita ng Lord, ayaw mo nang dumalo ng gawain. So dito po, ito po ay mga tanda o patunay ng isang mananampalataya ay natutuyot sa kanyang espiritual na buhay. Kasi hindi ba kapag ikaw ay busog, masigla ang iyong espiritu, maging pangangatawan. So kapag ikaw ay tuyot, ano ang dapat gawin? Sino ang nauuhaw dito na kahit kailan na hindi tinugunan ng pag-inom? Hindi ng alak, no? Ng tubig. No po, para, hindi po ba sa lahat na nauuhaw, anong katugunan? Pag-inom, di mo ba? Para, mawala yung panunuyot ng ating lalamunan. So, ganun din ang ating espiritu, mga kapatid. Sabi nga po, napakahalaga sa bawat isang mananampalataya na magkaroon tayo ng personal. Ay, salamat po, Pastora. Okay? Personal water. And my name is written here. Personal revival. Sabi nga po, a revival is characterized by a believer to recognize his spiritual dryness. Kapag hindi po natin talagang tinanggap sa ating sarili, na dumarating sa atin yung time na tayo ay nanghihina o natutuyot sa ating spiritual, mga kapatid, abunay deskarama mo na ko. Sabi nga ni Pastor Romy, soro-soro, abunay deskarama mo na ko. Kaya kailangan, sabi nga sa hapon, imito meron natin. Mito meron natin, tanggapin natin, aminin natin na kapag tayo ay nawawalan ng gana sa espiritual na bagay, natutuyot unti-unti ang ating espiritu.
nawawalan tayong ganang manalangin. Uulitin ko, dumalo ng gawain, magbasa ng kanyang salita, makapag-fellowship. Marami po. Yun po ang gawain natin bilang mga mananampalataya. At, ano po, for instance, a believer takes action and desire to cope up from his sinful ways of living. So, ang isang mananampalataya kapag nagkamalino po, gumagawa siya o humahakbang siya ng isang aksyon at nagkakaroon siya ng pagnanasa na yung kanyang kasalanan o makasalanang pamumuhay ay magkaroon ng pagbabago. To cope up from his sinful ways, ano po? Revival in your life means bringing back to life. So, ibig sabihin, pag meron sinabing bringing back to life, may namatay, o may namamatay, o may mamamatay. Past, present, future. Ano po? Napakahalaga ng revival. Hindi pa man po nangyayari, baka namatay na yung faith natin, yung love natin, yung gladness natin, yung joy natin, yung apoy natin sa pananalangin, paglilingkod, pagbabasa ng kanyang salita, mga kapatid, past, present, future. Paghandaan po natin parati ito yung sa ating spiritual life, dahil merong namatay, mamamatay, o ano po, namatay, past, present, mamamatay, at ganun din, patay na. So, napakahalaga na tignan po natin yung ating stand bilang mananampalataya. Ano na po ba ang stand ng ating faith sa Lord? Ano po ba ang stand ngayon ng ating service sa Lord? Ano po ba ang stand ngayon ng ating faithfulness sa Panginoon? Tayo nga po ba ay patuloy na masusumpungan niya o nasusumpungan niya na nagtatapat sa Kanya sa bawat aspeto ng ating buhay? Ano po? Revival in your life means bringing back to life or to improve spiritual condition and renew your commitment to God. Again, maglilingkod. Ano po? Yung awitin natin, napakaganda, panayang inda ko nga kanina. Pero ano po ang kahulugan? Kung nanangnamin natin na sinasabi ng salita ng Panginoon, kung nanangnamin natin yung mga salita na nakatitik kanina sa ating awitin, pumapasok po ito sa salitang commitment. Ano po ang ating dapat gawin? We need to improve our spiritual condition. Sino ang nagkasakit dito na talagang malala na hindi naman ang ayaw pa rin magpagamot? Salamat sa Panginoon kung talagang ando ng lalim ng faith at yun ang kinikilos sa iyo ng Lord na ikaw ay hindi pupunta ng doktor dahil yun ang kaparaanan na just for you to be healed. Sa totoo lang po mga kapatid, really ang dapat una na talagang mag-workout sa atin, halimbawa mayroon tayong nararamdaman is yung faith natin that we will be healed. Amen. Pangalawa na lamang po yung vessel na gagamitin ng Panginoon, doctors, medicines, ano po, kung ano man yung kaparaanan para suportahan yung kagalingang ibinigay na sa atin ng ating dakilang Diyos. Pero ang unang kinikilos po sa atin dito ng Panginoon, yung ating pananampalataya that we will be healed. So napakahalaga po, we need healing sa ating spiritual na buhay. Kung nararamdaman, sino ang nagmamaneho dito? Kuya Orbe, Ate Gina, Ate Jenny, hindi ba sa pagmamaneho nararamdaman yung pag hindi na magandang takbo ng sasakyan? So ano po ang hakbang na ginagawa niyo? Change oil? Ano pa po? Yung ano ba? Check, pina-check nyo talaga, di ba? Kasi iba yung alam mo na nasa maayos na kalagayan yung sasakyan mo at iba rin yung may mararamdaman ka. At sino mga kasama kong katulad dito nagda-drive ng Benz? Wow! Lahat tayo! Naalala ko matagal na yung inyong Benz ni Pastora Divine. Dahil yung chain ng kanyang Benz ay talagang bumigay na po. At sabi nga niya nung maayos, sigaw, yung takbo, smooth. So, ganun din sa ating mga buhay, mga kapatid. Ano man po yung uri na sasakyan na minamaneho natin, Benz man ito, ano man. Kapag meron tayong naramdaman, di ba, pag yung wala lang hangin, unti-unti nawawala ang hangin, yung chain ng bisikleta, hindi ba? Lalo't mas tayo doon sa mga may sasakyan, mararamdaman mo yung kakaiba, yung kaibahan. That's why gumagawa tayo ng hakbang kasi hindi magagamit ng maayos at mapeperwisyo din tayo. So, ganun din sa ating espiritu, mga kapatid, ano po? Napakahalaga na kapag nararamdaman na natin, parang
Hindi mo time kayo mag-pray. Para bang, nagdadalawang tingin ko doon sa salita. Nagpapasa ng Bible. Ay, Lord, kasi ang lakas ng ulan, may prayer meeting. Ayoko pumunta. Mga kapatid, kapag nakakaramdam na po tayo ng gano'n, check ang yung kondisyon ng ating espiritu, napakahalaga po na ma-improve na natin. Bago dumating na talagang hindi ba totally marerek o mawawasak o masisira yung ating spiritual na buhay. At ang sabi po, ang isang kaparaan is we need to renew our commitment. Kasi bakit ba tayo mayroong spiritual na kalakasan? Because we have a commitment to God na tayo maglilingkod sa Kanya, sasamba sa Kanya, magpupuri sa Kanya. Yung relasyon natin sa Kanya, pinatitibay po natin. Pero kung tayo mismo, hindi tayo kikilos at gagawa ng paraan, mga kapatid, na hindi naman inilingid sa atin ng Panginoon ang mga kaparaanan, it is up to us kung gusto natin na talagang bumigay, bumagsak o mawala na tayo sa ating spiritual na matatag na katayuan. Amen? So sabi nga ng ating talata, balikan po natin. Doon sa 7. Bakit kaya kailangan natin ng spiritual revival? Why? Kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos, labanan ninyo at ang diablo at lalayuan niya kayo. So bakit? Kasi nga may diablo. Hindi mo ba sa picture ba yun? Sabi nga ang diablo ay katulad ng isang leong parang umaalulo, naghahanap ng masisila. So wag natin sabihin, I'm firm, I'm safe. Kasi nga minsan nasa loob na lang ng bahay. Bigla, malama mo, meron sasakyan ng biglang parang papasa sa mga, hindi mo ba? Safe ang feeling mo kasi nasa loob ka. Merong biglang darating na buhawi or what? Malalim yun, buhawi. Alam niyo buhawi? Tsunami. Tatsumaki. Oh. Hindi ho yung narimaki, no? Tatsumaki. Hindi ba? Payapa ang paligid. Akala mo safe. Pero bigla may darating na kapahamakan o problema. So, ganun din po tayo kasi nga naririto ang diablo. Kaya kung di tayo po magiging mapagbantay sa spiritual na kondisyon ng ating mga buhay, magugulat na lang tayo. Sinila na tayo ng diablo, magising tayo, ayun na, nakalubog na tayo. Yung pangyo niya nandito na, hindi na natin maialis. So, ang sabi nga kasi, pasakop tayong patuloy. Hindi ho ba ganun din ang mga sisiw kapag aalis doon sa covering ng kanyang nanay, maraming nasasalubong na, ano ba yung nag-aano sa mga sisiw sa probinsya? Lawin, di ba? Ano pa ba? Ahas. So, kasi lumayo siya sa covering ng kanyang inahin eh. So, ganun po tayo, kung hindi tayo patuloy na magpapasakop sa ating dakilang Diyos, may liod na, kakain o susunggab sa atin, ay may paraan. Ang sabi, labanan. Lalabanan natin. Sabi nga po, how to have a personal revival. We're praying, Lord, i-revive ang bansang Japan. Lord, ma-revive ang maraming mananampalataya. Ang sabi nga po, bago mangyari ang revival sa pangkalahatan, personal ang dapat mauna. Personal revival is very important sa lahat ng mananampalataya. Okay, how are we going to do it? So sabi dito sa verse 7 ng ating talata, James chapter 4 verse 7, kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos, labanan ninyo ang diablo at lalayuan kayo nito. Paano tayo? Anong pinapabigay kahulugan ng salitang pagpapasakop? Humble yourself before God. That is number 1. How to have a personal revival? Humble yourself before God. Kapag ikaw ay hindi nagpapasakop sa isang otoridad, hindi mo inire-recognize yung kanyang kapangyarihan o authority sa iyo. So, nandoon yung pagmamalaki sa iyo. Ay, kahit wala naman siya, kahit hindi naman niya ako tulungan, kaya ko. Di po ba? So, unang-unang masusumpungan doon sa sinabing pasakop kayo is humbling ourselves sa harapan ng Panginoon.
Naalala ko po yung aming prayer and fasting kahapon. Doon po sa devotion. So, about sa po sa amin, ang mga pastor, tinawag po. Then, sabi, ano po ang, meron po ba kayong impression? Ano po yung word na binigay sa inyo ng Panginoon? Or visions? O ano man po yung salita na nais niyong iwan? So, nung umaaraw na yung kahapon, bago pumunta sa prayer and fasting po, yung devotion po, nakita ko po sa Aklat ng Awit 51:10, na ang sabi po is, yung dalangin ni David, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. So makikita po natin kung si Haring David, hari na siya. Si Haring David na sinabing pinakamalapit sa puso ng Diyos. Nang siya ay magkasala at naramdaman niya parang natuyot ang espiritu niya dahil na siya ay luhulog sa pagkakasala, ano ang sinabi niya? Iniiyak niya at idinalangin niya sa Panginoon. Create in me a clean heart, O God. Bigyan mo ako ng pusong bago. Malinis na puso. And renew a right spirit within me. Bigyan mo ako ng panibagong kaluluwa. Yung espiritu ko yung maayos. Kasi mga kapatid, kung hindi po natin ito personal na nanasain sa ating buhay idadalangin, wala tayong makukuhang kalakasan o pagpapanibagong sigla sa ating spiritual life. So si Haring David, even though na sinasabi nga po ng banal na kasulatan at yun ang totoo, ay hindi, alam ko naman Panginoon, mahal mo ako eh. Forgiving God ka nga eh. Marami kang chances na binibigay sa akin. But still mga kapatid, ang nais ng Panginoon sa atin, magpakumbaba tayo sa kanyang banal na paanan at sabihin natin, Panginoon, bigyan mo ako ng pusong malinis. Bigyan mo ako ng espiritong bago. Why? Kasi nga po, sabi rin ng Aklat ng Awit, a broken spirit and a contrite heart, God will not despise. So kung masusumpungan sa atin ng Panginoon, yung ating espiritu ay talagang durog. At yung ating puso talagang punong-puno ng kapakumbabaan at pagsisisi, hindi pwedeng hindi tutugon ng Diyos. Nung na-share nga po ni Pastora Divine kanina sa pananalangin ko, sabi niya, yung widow, very persistent sa kanyang paghingi ng justice doon sa hukom na hindi naman takot sa Panginoon. At ano pong ginawa? Kung ang tao nga ngayon, hindi mananampalataya, hindi takot sa Diyos. Dahil para hindi na siya makulitan, ibinigay niya yung justice doon sa babae. Higit sa lahat ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Tutugon at tutugon ang ating dakilang Diyos. Maging persistent lang tayo sa paghingi sa Kanya. At kapag tayo hihingi, mga kapatid, napakahalaga una, yung kapakumbabaan sa ating mga puso, masumpungan ng Diyos nawa sa bawat isa sa atin kapag tayo'y lalapit sa Kanya. Kasi po, hindi natin mararanasan yung pagpapanibagong sigla o apoy sa ating espiritual na buhay kung wala ang kapakumbabaan sa bawat isa sa atin. Ano po? Pangalawa po, yield to His authority and will. Sa verse 17 po sabi nga, kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. So, ibig sabihin, bago tayo magpakasakop, magsabit muna tayo, magpakumbaba tayo, saka tayo magsasubmit sa Kanya. Marami rin po kasi mga mananampalataya, talagang makikita natin na kapag nakita niyang may ginagamit siya ng Panginoon, sa bawat aspeto ng ministry, worship man, sa word man, in prayer man, kung ano bang ministry, may tendency na kapag hindi tayo naging mapagbantay, mga kapatid, yung pride, papasok sa ating puso. At kapag tayo ay sinaling na ng diablo doon sa ating pride, napakahirap na sa atin ng magpasakop. Lalo na sasabihin natin, bakit? Mas matagal ang mananampalataya sa iyo eh. Baguhan ka lang? O bakit? Mas magaling ako sa iyo, mas marami ko alam sa iyo, mas matalino ako sa iyo, mas may authority ako sa iyo. No, mga kapatid. Pagpapasakop pa rin sa kalooban ng Diyos. Even though na binigyan po tayo ng otoridad ng Panginoon na humawak o mag-handle o manguna o mag-lead, still meron pa rin ang mumuna sa atin. Magpapasakop po tayo sa Kanya para makuha natin yung tunay na karunungan kung paano rin tayo mamamahala.
Kapag hindi po tayo humingi ng karunungan sa Panginoon ng pamamahala, wastong pamamahala, ang pamamahala hindi lang dahil sinabing tayo pastor o elder o leader. Ang pamamahala, unang pamamahalaan natin ang ating family, ang ating mga sarili. Kung tayo hindi natin kaya madisiplina ang ating sarili, paano po natin madidisiplina ang ibang tao? Hindi po ba? So napakahalaga po, tayo muna ang unang magpasakop sa Diyos. Yung kalooban niya talaga ang ating susundin. Lord, let your will be done. Kaya bukas, ganito ang gagawin ko. No. Pag sinabi natin, let your will be done, Lord, ang hirap naman, but still, kalooban mo ang mangyari. At yan ano po, ginawa mismo ng ating Panginoon Jesus. Hirap ang daranasin niya. Diyos siya, hinubad ang pagka-Diyos. Siya ang nagpasa ng ating mga kasalanan. Tinanggap niya yung lahat ng latay na para dapat sa atin ng mga makasalanan. Nung siya nananalangin sa hardin ng Getsemani, ano po sabi niya, Panginoon, itong sarong ito nawa ay alisin mo sa akin. Kasi alam niya yung hirap ng katawan niya na daranasin niya. Yun na lang sa kalooban dahil yan po yung nagkatawang tao, no po? Yung mga pag-aalimuran ginawa sa kanya. Yung palang, hirap na ang kalooban niya, lalo na yung haharapin niyang hirap sa katawang lupa niya. But still, ano po ang sinabi niya? Ngunit Ama, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang maghari at mangyari. Kasi tayo po mga mananampalataya, kapag nakakaramdam na tayo minsan ng konting hirap o konting hindi magandang sitwasyon, madali tayong bumigay. Madali tayong mag-give up. But still mga kapatid, kung talagang tayo nagpapasakop sa kalooban ng Panginoon at sa Kanyang kapangyarihan, alam po natin mananatili tayong magiging mananagumpay. Amen? So, yung pong pagpapasakop natin sa Panginoon ay napakahalaga para ma-revive ang ating espiritu. Kasi walang ibang magre-revive sa atin kundi ang ating dakilang Diyos. At ang ating pong kampi sa Panginoon is not only the flesh, kundi yung ating espiritu at espiritu na nagkaroon ng kaugnayan sa ating dakilang Diyos. Amen? So, how to have a personal revival? Pangatlo, commit your life to Him. Again, commitment. Alam niyo po ba ang tema natin sa taong ito? Hindi, kasi walang nagtatanong at hindi rin namin pa sinasabi. Hindi, mangilang-ilang naman meron. So, ang tema po natin ngayong taong ito mga kapatid is unconditional commitment. Unconditional commitment. Ibig sabihin, anuman ang iyong kondisyon, anuman ang iyong kalagayan, ang iyong commitment o pagtatalaga sa Panginoon ay hindi magbabago. Lalo itong titibay, lalo itong lalalim. No po? So, yun po ang ating tema sa taong ito. Okay, balik tayo. Commit your life to Him. Marami po pa rin sa mga mananampalataya, Lord, I have given my life to you. Kapag sinabi mo, ikinumit mo talaga ang buhay mo sa Lord, you will not be just a fan or volunteer of God. Amen? Yung pong tema noong last Sunday ng Kawagoy na pagkakanda, ang kanila pong tema is commit. So, ang isa po sa binahagi noon ni Pastor Herbert, sabi niya, marami mga mananampalataya dito, may dalawang uri, sabi niya. Ang isa po yung fan, at ang isa ay follower. Yung fan, hindi electric fan, ano ho? Kundi yung FAN, yung umiidolo. Sino ho ang may gusto sa AKB? Unya. Iba talaga Jedi natin, ano? Hindi na po pwede pala, pang kila Orlit Aichang lang yun eh. AKB. So, tayo po, sino nakaranas dito na humanga sa isang mga awit na sikat, mga artista? Sino po? Wala tayo nakaranas, may hinangaan tayo, di ba? Mag-isabihin natin, nung tayo ay naging mananampalataya, may hinangaan tayo magaling magpahayag na salita ng Lord, may hinangaan tayo. Kaya mga awitin natin, di ba, noong una, puro tayo Darling Shek. O ngayon, ano po, City Harvest. O ngayon, ano pa po ang ano sa atin ngayon? Kuya Orbi. Karen. Malayong Pilipino na, bumalik sa pagka-Pinoy. Di po ba? So, meron tayong hinahangaan. So, kapag hinangaan natin ang isang tao, ang isang tao, hindi ba yung, kung ano yung gusto niya, gusto mo rin gawin. Kung ano yung sinusuot niya, gusto mo rin isuot. Kung ano yung make-up niya, ginagaya mo rin. Nami-makeup sa babae lang, ano, baka naman sabihin niyo, idol niyo lalaki. So, makita ng pag-fan, pag-tagahanga ka. Katulad, alam ba, hindi ba yung mga avid fan talaga? Mga fanatic talaga ni Nora Honor, nawala na siya sa limelight, nagbalik na ko, eto isa mo dito. Si Ate Lily hanggang ngayon, Nora Honor pa rin siya. Nawala sa limelight, pero nung magbalik ulit sa, ano po,
sa limelight, ano po, ando doon pa rin yung mga tapat niyang tagahanga. So yun po, hinahangaan nila, humahanga siya sa isang katangian o sa isang bahagi ng buhay ng taong iyon. Hanggang doon lang siya paghanga. Pag lumipas na ang kasikatan, wala na rin. Mostly, ganun, bihira yung masusumpong talagang at until the end, na kahit nagkaedad na yun, yung pa rin ang hinahangaan mo. So kapag humanga ka sa isang tao, kasi may isang katangian ka o mayroong isang bagay na nagkuha ng attraction mo sa kanya para hangaan mo siya. So may mga mananampalataya po na ganun ang kalagayan. Fan ni Jesus Christ. Kaya ko siya fan kasi nabagtaan ko pag nag-pray ka sa kanya, tutugunin ka niya. O kaya yun ngayon, nabasa natin, di ba kasi siya yung napako sa cross. Kada fan lang humanga kasi sa ginawa ng Panginoong Jesus. Pero ang sabi nga po, kapag ang isang Kristiyano ay follower of Jesus Christ, anong sabi ng Panginoon sa kanyang salita? If you want to follow me, and if you want to be my disciple, take up your cross and follow me. Ayun na ang mahirap. Yung pagdadala ng krus. Kapag sinabi ni Lord Jesus, anak, sige, kahit mainit, bumiyahe ka, sumunod ka dahil merong pag-aaral o merong gawain o meron kayong gagawing evangelism. Lord, natsudayo at suibin. So, kapag sinabing ikaw ay follower, anuman ang sitwasyon, anuman ang kondisyon, bahagi iyon. So, kapag sinabi kasing cross, pag dala-dala mo ang cross, wala pa nakapagpasa ng cross, try po natin ito, medyo magaang pangayan mabigat. Naikwento na po ba sa inyo yung illustration doon sa cross? Sino ba? Si Pastor Elmer ka? Ang nagkwento noon. I believe marami na rin nakakaalam nito. Merong isang mananampalataya. Ay, hindi si Pastor. Pastor Abner? Per Herbert? Doon lang pala yun. So, sa mga hindi nakaano, sabi niya ganon. Ang isang follower, sabi niya, take up your cross. Doon mo makita ang follower at follower. Ay, yes Lord, sunod ako sa'yo kasi sikat ka, marami kang ginagawang milagro. Pero ang true follower of Jesus Christ, sabi ng Panginoon, merong mga mananampalataya. Dala-dali nila yung mga krus nila, papunta sila sa isang lugar kung saan doon sa talagang goal nila. Ngayon, dumating yung time, isang mananampalataya, sabi, Jesus, ang bigat ng krus pwede bang bawasan? Lalagariin ko lang kasi para gumaanggaan. Nasa sayo, pagpapasya, anak, sige, gawin mo. Lakad na naman, medyo okay na siya kasi gumaang ang krus ayaw pa rin mahirapan. Request ko niya. Sa Lord, pwede bang bawasan pa ulit? Kasi mabigat pa rin Asa yung pagpapasya, anak. Yun na naman. Hanggang sa dumating sila doon sa destination nila, nakadalawa, 3 bawas kaya yata siya lagari doon sa cruise. Hanggang sa dumating doon sa destination, na para sila mapunta doon sa destination nila, kailangan tumawid sila ng isang bangin. Ang bangin na iyon, wala namang anumang tulay na nakakabit. Kaya yung lahat ng mga kasama niya na nagbitbit ng krus, na talagang pinagtsagaan, na bitbitin yung krus, pasanin yung krus, kahit mabigat, nang dumating doon sa bangin, inilatag nila o inilagay nila yung krus at nakatawid sila. Ngayon, yung tao na nagpabawas, nagpalagari doon sa krus para lang maging hawaan siya, mag-aangal siya, hindi nakatawid. So yun po, makikita natin. Sa buhay nating mga mananampalataya, ayaw natin ng hirap. Ayaw natin ng problema. Ayaw natin ng pagsubok. Of course, kahit sino naman ayaw niya. Kaya lang kasama po iyon dito sa buhay natin sa mundo. Hindi po maaalis yan. Kailangan harapin natin yan. Hindi natin pwedeng parati na lang tatalikuran. Wala tayong mararating. Ang sabi nga po, akala ko pa Lord, kapag naging mananampalataya na, magiging masayang tunay na. Totoo, masaya dahil kung mauunawaan po natin, even though na may hirap tayong pinapasan, may problema tayong dinadala, natutokso tayo, nagkakaroon tayo ng pagsubok, nakakaroon tayo ng paghihirap o yung pagkukulang. Mga kapatid, pasanin lang natin. Kasi tinawag tayo ng Panginoon para makiisa sa kanyang paghihirap. Ang Panginoon nagtiis para sa kapakanan natin. Makipagtiis din tayo sa Panginoon. Dahil tayo ay kaisa ni Kristo. Sino man nakipag-isa kay Kristo, kasama niya nagtitiis din sa mga hirap na dinaranas natin.
At ang maganda po mga kapatid, hindi kasi tayo na nag-iisa. Kasama natin ang Diyos. Kung nais natin makatuwid doon sa destinasyon natin, huwag natin pabawasan ang krus na pasan-pasan natin. Lahat tayo meron yan. Pero huwag natin madaliin. Huwag natin hayaan yung kaginhawaan lang ang hanapin ng ating mga buhay, ng ating mga katawan. Ano po? Kasi po, napakahalaga na makita natin na yung pong commitment natin sa Panginoon is hindi yung, eto muli, sino nakakantanda pa doon sa isang dalawang description natin sa mananampalataya? Na-share na natin ito. VNS. Oh, servant and Amen. Volunteer. Hanggang ngayon ba mga kapatid, volunteer pa rin pa po ba tayo? Yung kaya tayo kumikilos, nagsiserve sa Panginoon is out of our convenience lang. Kung kailan ka lang pwede, kung ito lang ang gusto mong araw, kung ito lang ang gusto mong gawin. Or we are really the servant of Christ. Na hindi yung kapag okay lang ang ating kalagayan, yung ating sitwasyon, yung ating time, kung kailan lang gusto natin. Pag sinabi natin we are servants of Christ, kung anong sinasabi ng ating Panginoon, lahat susundin natin. Amen? So, yun po ang commitment. No po? We need to commit our life to Him upang ma-revive tayo. Pang-apat po, how to have a personal revival. We need to resist the devil. Sabi nga doon sa ating talata, sa verse 7 pa rin, layuan ninyo ang diablos. At labanan ninyo ang diablo at lalayuan kayo nito. Paano? Ayan na nga, malapit na. Puro takot tayo. Alam nyo nga po, kaya nga tayo natatakot sa pagharap sa mga problema, sa mga pagsubok. Kasi nga, ano po, pag nangibabaw ang takot, wala ang pananampalataya. Madalas po rin natin narinig niya. Kung tayo talaga nananampalataya na, Lord, hindi mapagtatagumpayan ko ito. Ang problema ko ito, ang kasakitan ko ito, itong kalagayan ng sitwasyon ko, mapagtatagumpayan ko ito. Kasi nangingibabaw yung pananampalataya natin. So, mawawala ngayon ang takot. Kapag natakot tayo, Panginoon, si Job, hindi po ba sabi nga ng Panginoon, God has already given us the authority and power. Kung atin lamang pong gagamitin, kung atin lamang pong paghahawakan, at kung ating isa sa katuparan na yung binigay sa atin ng Diyos na otoridad at kapangyarihan na labanan ang gawa ng diablo sa ating buhay, nalayuan niya tayo nito. At ang sabi, lumayo, labanan natin, at layuan natin. Kasi yung iba po, ayun na, lalo ko sinabi ni Pastor Dario, yung iba po kasi para hindi magkaroon ng away o gulo, nilalayuan lang. So, sa isang mananampalataya, hindi parating pwedeng layo lang tayo ng layo sa kilos o gawa ng diablo sa ating buhay. Anong dapat natin gawin? Para makita rin natin yung katagumpayan, lumaban tayo, atake. Atakihin natin siya, walk in prayer through the powerful name of our Lord Jesus Christ. Hindi yung mangingibabaw agad, hindi ko kaya, Lord, tulungan ko ganun. Mahalaga po na talagang hinihingi natin ang kapangyarihan at katugunan mula sa Diyos. Pero ang sabi nga ng Panginoon, ibinigay na sa atin authority, hindi pwedeng parating para tayong kawawa. Because we are more than conquerors. So binigay sa atin ng Panginoon authority and power, resist the devil and he will flee from us. Labanan natin siya. Awitin nga, malayang Pinoy tayo, kaya nang hindi yun ako mata, labanan at lupigin siya. Sa ngalan ni Jesus magtatagumpay. So, ibigyang buhay po natin yung mga inaawit natin. Dahil hindi lang basta isinulat po ito na hindi rin ayon sa nakatala sa sinabi ng Panginoon. Sinabi nga ng Lord, resist the devil and he will flee from you. So, nasa sa atin po, wag yung puro pa tayo defensive. Ay, salig lang tayo ng salig, ilag lang tayo ng ilag, umatake din tayo. We have the authority and power. Po, hindi pag-pray mo nga ako, sis, pag-pray mo, hindi pwede. Tayo mismo, kinikilis ng Lord. Sa pangalan ni Jesus, ako mismo mananalangin, ako nasa sitwasyong ito, nilalabanan kita, diablo, pinalalayas kita in the name of Jesus. Attack the devil. Hindi po pwedeng parating, paki-pray. Opo, kailangan natin ng panalangin ng bawat isa. Pero kung dumating ang time na kailangan ikaw nang manalangin dahil nag-iisa ka ng time na yun, how can you flee from the devil? Kaya nga, use the authority and power na binigay po sa atin ng ating Panginoon. In order to have a personal revival, kapag hindi natin ginawa yung paglayo sa diablo, mananatili tayong talunan. Hindi natin mararanasan ang pagpapanibagong sigla sa ating espiritu. Okay, panglima po,
4:5, purify your heart. Ito po, muli babanggitin ko yung sinabi ni David. Create in me a clean heart, O God. Create in me. Kasi nga po tayo ay likas na makasalanan. Ang pusong ito napupuno pa rin ng karumihan ng kasalanan. So anong dapat natin gawin? Purify our heart. Ipahayag natin araw-araw yung mga pagkukulang at pagkakasala nating nagagawa. At paano malilinis ang ating puso? Ipalinis natin sa kanyang salita. Dahil ang salita ng Panginoon ay katulad ng tubig. Ano ba ang gawa ng tubig? Ito ay naglilinis, nagbibigay ng refreshment. So sa ating puso mga kapatid, only the Word of God can cleanse our heart. Not only yung literal, physical heart na sinasabi, yung spiritual na kalagayan ng ating puso mga kapatid. Purify your heart. Sabi nga po, replacing your desire to sin with your desire to experience God's purification. Ano po ang sabi? Makakaranas tayo ng personal revival. Dito sa 8, sabi niya dito, doon sa 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga kasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Replace, sabi nga po, your desire to see with your desire to experience God's purification. Nasa atin po kasi ang choice. Mga kapatid, kung ayaw nating manatili sa pagkakasala, yung nasa ng ating puso na gumawa pa ng ayon sa mga bagay sa mundong ito, palitan po natin. Kasi pag ginusto naman natin, muli, naalala ko, nakita ko noon yung kapatid ni Ate Lucy, Sister Grace, na kapatiran ko natin. Hindi ko malimutan talaga yung iniwan niya sa akin yun. Talagang sa Dyson noon. Last 2 weeks, ano ka. Sabi niya, kapag gusto, may paraan. At kapag ayaw, marami tayong dahilan. So, nasa atin ang choice. Kung ayaw natin manatiling mamuhay sa kasalanan, it is up to us. Palitan natin yung nasa natin na maranasan natin tayo nililinis ng Diyos. Pinupurify niya ang ating buhay, ang ating puso, ang ating isip through His Word. It is up to us. Mahirap, kaya nahahakbangan natin, manatili tayo sa kung saan tayo titibay, kung saan tayo lalakas. Sasama ka ba naman doon sa ikay manghihina? Siyempre, kung sino yung mga pagpapalakas sa'yo, doon ka sasama. Sasama ka ba naman doon sa kung sino yung maghihina sa'yo para magkasala ka? Siyempre, doon ka sa magpapalakas sa'yo at hihilahin ka para manatili matatag sa pananampalataya mo. Nasa atin ang choice, mga kapatid. So, kailangan makita po natin na sa atin yung free will. Kung si Eva at Adan, sa kanila nga po, hindi inalis ng Panginoon. Doon nagpasimula yung will, yung free will, na piliin nila ang tama at mali. So, nasa sa atin po, mga kapatid. Replacing our desire to sin with desire to experience God's purification sa verse 8. At ang sabi nga po, sa verse 8 din, how are we going to have a personal revival? Dito sa verse 9, sabi niya, maghinagpis kayo, umiyak at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong mga tawanan at ng kalungkutan ng inyong kagalakan. So, express, deep, heartfelt sorrow. Malungkot tayo kapag tayo nagkakamali. Hindi yung kinakaustero, sabi nga sa wikang Hapon. Nagkamali na, wala naman nakakita, okay lang yun. Express. Ipahayag natin. Sabihin natin sa Panginoon. Lalo na kapag tayong dalawa lamang ng Panginoon na magkaharap, we can bring out all kung ano yung laman ng ating puso. Pagsisihan natin. Talagang ipahayag natin. Nasain natin. Sabi niya, upang ma-revive tayo. Kasi hanggat hindi natin inilalabas lahat, yung laman na bigat, yung pagkukulang, kamalian, kasalanan ng ating puso, mahirap mapalitan niya ng bagong espiritu. Renew a right spirit. Paano mapapalitan yun kung andun pa yung luma? Sabi nga, hindi mo ba doon sa parable, ang bagong alak ay hindi pwedeng ilagay sa lumang sisidlan dahil puputok. So, napakahalaga ng magpabago tayo ng ating puso upang
ma-revive ang ating espiritu. At mangyayari po lamang kung talaga i-express natin yung deep, heartfelt sorrow natin. Panginoon, patawarin mo ako. Talaga nagkasala ako sa iyo. Baguhin mo po ako. Patawarin mo, linisin mo ako. Alam ng Panginoon kung talagang bukal sa ating puso. Yung pagsisisi, yung kalungkutan na naranasan natin. Yung hindi tayo magagalak kapag tayo nagkakamali o ang kapwa natin nagkakamali. Kundi magkaroon tayo ng kalungkutan. Hindi ibig sabihin, magalit tayo sa kasalanan, hindi doon sa tao. Maging sa ating sarili, magalit tayo sa mga pagkukulang natin, hindi sa ating sarili. Pero sabi nga, ang sarili natin, ang utusan natin magpakbaba sa harapan ng Panginoon. Amen? Upang maranasan natin ang revival. Okay. Ano po ang sabi? Humble yourself before God, yield to His authority and will, commit your life to Him, resist the devil, purify your heart, replace your desire to sin with your desire to experience God's purification and express deep, heartfelt sorrow in order to have a personal revival. And why is it personal revival that is important? Bakit ganun na lang? Why personal revival is important sa mga mananampalataya? Tignan po natin sa aklat ng Pahayag, Revelation, Apocalypse, chapter 3, verse 15. Sa makakita po, maaari pong pakibasa. Apocalypse, Pahayag, chapter 3, verse 15. Hi! Nalalaman ko ang mga ginawa mo. Alam kong hindi ka ang palamig ni mainit. Maano sanang malamig ka o mainit. Hanggang doon lang. Amen. Meron po kasing, okay, titignan muli natin ano po sa Apocalypse 3:15, sa Revelation 3:15. Okay. Ang sabi po dito, I know your deeds that you are neither cold nor hot. I wish you either cold or hot. Ibaba po natin sa 16. Sa verse 16. Ano po ang sabi? Pakituloy, Ate Dulce. Ngunit dahil sa ikaw ay hindi nga, hindi mainit, ni malamig, isusuka kita. So, sinabi po mismo ng Panginoon, saan ito? Sa iglesia ng Laodicea. Ano po? At ito ay pinatutungkol din ng Panginoon sa marami pang mananampalataya na hindi masumpungan kung talagang ang kanilang pananampalataya ay mainit ba o malamig. So, napakahalaga na manatili po yung apoy sa ating espiritual na buhay. Napakahalaga po na manatili yung init. Kapag kasi walang init, maginaw. Kapag kasi walang apoy, madilim. And we are called the salt and light of this world. Paano mariliwanagan ng mga tao na kapaligid sa atin na hindi pa nakakakilala sa Panginoon kung tayo mismo yung ilaw natin kumuti-kuti na? Sabi nga, flickering. So po, paano makakapagbigay tayo ng liwanag? Yung pagiging asin natin, paano po tayo magiging malasa kung wala na yung alat? Di ba? Yung lamig, nakakapatay yan ng pananampalataya. Kaya ang sabi po, dahil mahal tayo ng ating dakilang Diyos, ang sabi po niya dito, napakahalagang ma-revive ang ating mga spiritual na buhay. Personally, bago natin pagkaabalahan ang ating katabi, tignan muna natin ating mga katabi. Ano ang tingin niyo sa bawat isa? Maganda. Thank you, Lord, dahil kawawis niyo kami. Ngayon, tanungin mo kaya ang iyong katabi. Mainit ka ba? Mainit ka ba? Tignan mo nga yung tayo. Sabay ganun. So, makita natin, mainit. Ibig sabihin, may buhay. So, ang
isang pananampalataya na malamig, walang buhay, patay. Kaya mo kayang itanong sa iyong katabi, revive ba ang spiritual mo? Revive ba ang spiritual mo? Ang tanong ko po, kaya niyo po kayang itanong sa ating katabi? Nakuha niyo po ang point? Kung tayo po una, sarili ko, ikaw, Connie, revive ba? Mainit ba? Maapoy ba ang espiritu mo? At tutugunin din tayo ng Panginoon sa kanyang salita dahil ipakikita niya sa atin kung paano yung kalagayan natin ay mainit sa kanya. Then, yun po lamang yung susunod na hakbang na magagawa natin tanungin ang ating katabi. Kasi nga po sabi, personal revival. At yun din po lamang yung time na magagawa natin ipanalangin ng Panginoon. We need revival here in the church of Sumida. We need revival in the life of my brother and sister. Kung alam natin na tayo ang unang na-revive sa ating spirit. Personal po muna mga kapatid. At salamat dahil isang paalaala din po sa atin ito. Maaaring gagamitin tayo ng Panginoon to ask them na hindi natin namamalaya, tayo ang talagang kinakausap ng Diyos doon. Maitanong man natin sa ating katabi, maitanong man natin sa ating kapwa mananampalataya, pero ipare-remind sa atin ng Banal na Espiritu, tayong kanyang kinakausap sa bagay na yun. Amen? So sabi nga po, how to have a personal, why personal revival is important so that God will not spit you out. Nakakatakot kapag sinuka tayo ng Panginoon. Kapag inayawan niya tayo. Kasi nga sabi nga, sa huling panahon, maraming mananampalataya na ang pag-ibig ay manlalamig. So kapag dumating ang Panginoon Jesus at nakitang tayo patay sa ating pag-ibig at pananampalataya sa Kanya, paano tayo makakasama sa Kanya? Sabi nga, kapag hindi maapoy ang ating pananampalataya, hindi rin malamig, isusuka niya tayo. Pero hindi nga po sabi, upang wag tayong isuka ng Panginoon dahil nga naroon po yung kanyang habag, yung biyaya niya, yung kanyang chance na binibigay sa atin, ang sabi nga po, manatili tayong mainit. Amen? So yun po yung una. Why personal revival is important? So that God will not spit you out. Pangalawa po, so that you will be ready at Jesus' return. Sabi nga po doon sa Matthew 25:13. Pakibasa po. Pero ang kabuuan niya yung buong verses 1 hanggang 13. Sa una makakita po, maaring pakibasa. Ito po ang ilustrasyon natin. 13 ng Mateo. 13. Sinang ilaw. Hi. Amen po. Okay, Ate Dulce. So, Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, paano bang mananatili? 25:13. Mateo 25. Sa parable of 10 virgins po. Kaya 25:30 po. Ano po? Kaya magbantay kayo sapagkat hindi niyo alam ang araw ni ang oras. Amen. Sino ang nakakarinig mga balita dito na bumalik na ang Panginoong Jesus? O darating na siya? Nakakarinig ng mga news? O nakarinig na? Nakarinig na po. Nandito na po ba ang Panginoong Jesus? Wala pa. Kasi nandito pa tayo eh. Wala pang nararapture ng mga anak niya. Amen? So ang sabi po maliwanag, kaya napakahalaga na magbantay tayo. Why? It is because nobody knows, even Jesus Christ, kung kailan siya babalik dito sa mundo para kunin ang kanyang mga anak. Mga nakatalaga sa kanya. Kaya ang sabi doon sa 10 parables, yung parable ng 10 virgins, 5 matatalino at 5 mangmang. Ang 5 mangmang, para-pareho silang naghanda. May mga dalang langis, may lampara. Kasi hinihintay nila magbukas ang pintuan para papasukin sila no lalaking ikakasal. Hindi nila alam kung anong oras magbubukas. Para bang no, kapag naalala ko tayo pagbubukas ng pinto, marami talaga pa rin mga taong
nag-aabala sa paghihintay na magbukas ang department store, ang mga game center, ang mga pachinko na talagang kahit doon na matulog. Nawa, ganun din naman nanampalataya, no? Talaga nagbabantay sa pagbubukas ng pinto. Noho? O baka meron nakipila rin sa inyo dyan. Dati, ne? Well, doon tayo, kasi kaya pinakikita sa atin ngayon ng Panginoon kung sino tayo noon at ngayon yung kaibahan eh. No po? Na, ang sabi nga, maghintay, magbantay. Eh, hindi dumating ang Panginoong Jesus, yung lalaki ikakasal doon sa oras na akala nila'y darating. Yun lang ang pinaglaanan ng 5 mangmang ng ano po, langis. Kaya nung malapit na, at hindi pa rin dumarating pa yung aandap-andap na yung kanilang ilawan. So, nanghingi sila ngayon doon sa mga nagdala. Sobrang langis doon sa 5 matatalinong birhen. Ano po? Sabi nila, sapat lang ito sa amin. So, may time pa siguro, bumili muna kayo. Kaya umalis sila para muling magkaroon ng langis. Ngunit sa pag-alis nila, sa kalagitnaan nun, dumating na ang lalaking ikakasal at binuksan ang pinto at yung 5 lang ang nakapasok. Sino po kaya tayo doon, mga kapatid? Lalaki man o babae dito are the bridesmaid of our Lord Jesus Christ. Paano kaya kung tayo po hindi magiging mapagbantay? Paano po kung hindi tayo magiging matalino? Tandaan natin mga kapatid, we are the last days, we are in the end times. Lahat ng tanda nangyayari, lahat ng kasamaan, lahat ng kahirapan, lahat ng kasakitan, yung mga natural calamities nangyayari. Po? Naalala ko kahapon yung balita, hindi ko po, kasi hindi naman ako nakakapanood ng Filipino channel, sa atin daw po talaga yung may banta sa Pilipinas, doon sa Spratly Island, ba yung mga islands. Tapos, ang tagal na ba? Hindi, meron pa rin yata kahapon. Ibig ko sabihin, mga ganong, pasensya na kayo kasi hindi ako updated doon sa Tapos yung mga bata ngayon, pinapatay na naman daw, yung maraming Di mo ba? So makikita natin talagang dumarating yung mga lalagim na bagay na yun. Eh kung hindi po tayo maghahanda magiging matibay sa pananampalataya natin, bibigay tayo. At muli ko naalala niyo yung sinare ni Pastora Divine dito, yung ilustrasyon ng isang atheist. Ang atheist po yung isang tao na hindi naniniwalang may Diyos. Pero sabi nga niya, dahil nga maaari, kaya sinabi niya, dahil namatay siya maaari, no? Tapos sinabi niya, kung alam ko lamang, nasabi niya ganito kainit sa impyerno, kung alam ko lang, ako na isang hindi naniniwala sa Diyos. At kayo na mga mananampalataya na naniniwala sa Diyos. Pero ako, nalaman ko na may impyerno. Kung ako ay naniwala lamang nun, gagapang ako dito sa kinalalagyan kong disyerto para sabihin sa mga taong may impyerno nga. So naranas niya, nalaman niya, ipagpipilitan niya na sabihin sa maraming mga taong may impyerno at langit. Eh tayo mga mananampalataya. Kung tayo hindi mainit sa ating espiritu, may papahayag po ba natin kung saan patutunguhan ng mga tao, taas o baba lamang? So makikita po natin dito yung ilustrasyon ng 10 birhen. Sabi nga po, so that you will be ready at Jesus' return. Question, handa na po ba tayo mga kapatid? We do not know. Maaaring pagkatapos kong magsalita, maaaring pagtulog natin mamaya kinabukasan, maaaring na sa darating na susunod na linggo, buwan, nobody knows. Sabi nga, ang Ama lamang ang nakakaalam, maging ang Panginoong Yesus, hindi niya alam. Handa po kaya tayo para makasama ng Panginoong Yesus sa kalangitan? Amen. Salamat at patuloy na nagpapaalala ng Panginoon. So, kapag tayo po mga kapatid ay nagpanatili, nagpanibagong sigla, ano po ang isa rin sa ating makikita dito? Personally, checking po tayo dito mga kapatid. Bakit kaya ganito tayo ang bilang? We need personal revivals. Bakit kaya ganito ang ating kaloob? We need personal revivals. Bakit kaya yung ating time hindi natin maibigay na maayos? We need personal revival. Bakit kaya hindi maapoy ang pananalangin ko? We need personal revival. Bakit kaya hindi ako na-enjoy magbasa ng word? We need personal revival. Lahat po, inililiman tayo ng Panginoon to check ourselves sa ating spiritual na kalagayan. Mahalaga po. At kapag ito po mga kapatid ay naranasan natin, what will be the result of personal revival? May bunga po ito. Kasi nga po, we need to be ready always. Hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoong Jesus. Kung gusto nating masama sa rapture,
We should always be ready. Alerto, sabi nga, be watchful, take heed, be alert. Di po pa, huwag tayong matulog spiritually. Una po ang sabi, you can be strengthened and build up your brothers. Sabi nga sa Lucas 22:32, pakibasa po. Lucas 22:32. Sa makakita po, maaaring pakibasa. Lucas 22:32. Hi. Hi, Ate Jo, please. Lucas 22. 32. Subalit, dinalangin ko na huwag lubusang mawala ang inyong pananampalataya at kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Amen. So ito ang dalangin nino po. Ni Apostol Pablo kay, ano po? Kay Simon Pedro. Sabi niya. Ay, kay ni Lord Jesus ito. Ang Panginoon Jesus ang nagsabi po nito. Sabi nga kasi niya sa 31, hiningi ni Satanas na subukin si Pedro. No po? Kaya idinalangin niya sa Ama na nawa yung pananampalataya ni Pedro, wag bumigay. At ang sabi nga, kung bumagsak man siya, makatayo siyang muli. Para ano po, ma-encourage niya yung mga kapatid niya, yung kapwa niya, disipulo, yung mga mananampalataya, na ano po, maging matatag sa pananampalataya. Ang humingi po ng permiso nito si Satanas kay Jesus, para subukin si Pedro. At nakita nga po natin, di po ba, pinagkanulo niya ang Panginoong Jesus. Pero doon nga po natin makita ang kaibahan ni Simon Pedro at ni Judas Iscariote. Nag-remorse lang, naghinagpis lang si Judas Iscariote, pero hindi siya nagbalik loob sa Panginoon. Bagpos ang ginawa niya, binigti niya ang kanyang sarili. Pero si Simon Pedro, dahil idinalangin siya ng Panginoon Jesus, sabi nga, nanawa kapag ikaw ay nakabalik, ibig sabihin kapag ikaw ay nakatayo muli sa iyong pagkakabagsak sa pagkakasala mo, maging kalakasan ka at encouragement sa kapwa mo, mga mananampalataya. Ganun po tayo mga kapatid. Kung tayo nakaramdam ng panghihina, ma-revive tayo. At kapag tayo po ay nag-revive, ninasa natin, hinakbangan natin na magbalik sigla yung ating pananampalataya, mabuhay muli ang ating espiritu, alam niyo po ba, isang magandang patotoo po ang ating buhay. Dahil mararanasan natin panghihina at tayo pinalakas na muli ng Panginoon, dahil ginusto rin natin, ano po, nasa atin pa rin. So yun po, magiging kalakasan tayo ng ating kapwa. No po? At yun ang unang bunga. Pangalawa po, sabi, you will be able to give them the same comfort that God has given you. So kung paano kang pinalakas, kung paano kang pinatibay, pinatatag, inaliw, ibinalik ng Panginoon yung kasiglahan pananampalataya mo, yun din ang maibibigay mong comfort kapag sila'y dumaranas ng mga problema o pagsubok. Mga kapwa-kapatid. 2 Corinthians 1:4. Pakibasa po. 2 Corinthians 1:4. Ate Gina, please. 2 Corinthians 1:4. Opo. Na siyang umaling sa atin sa lahat ng kapighatian, kung bakit maanuang, na nga sa anumang kapighatian sa pamamagitan ng pag-aling na inaliw din sa amin ng Diyos. Amen. Siyang umalis sa ating kapighatian. So, sino ang magiging kaaliwan natin kung tayo'y manlalamig sa pananampalataya natin sa Panginoon? Sino ang magbibigay sa atin ng kalakasang espiritual kung tayo ay lalayo sa Panginoon? Wala po. Malibang tayo magpanibagong sigla sa ating relasyon, sa ating pananampalataya, sa ating paglilingkod at commitment sa Panginoon, hindi natin mararanasan yung pagpapanibagong siglang magbubuhat sa Kanya. At kapag iyon po ay ating naranasan, anong sabi? Ito rin ang maibibigay natin. Sino ho ba ang magaling na makapagka-counsel sa isang tao nakaranas na siya? Halimbawa po, ano po? Halimbawa po, ako po, katulad ko noon, na-blanco po. Halimbawa po, ako po yung nagtatrabaho sa gabi noon. So sabi ko, Lord, sayang ang kikitain ko.
Pero may pagkakaunawa na akong konti sa Panginoon dahil natanong po. Pero alam niyo po ba, kapag tayo tinawag ng Panginoon, unti-unti nga ipararanas niya sa atin yung pagkakaroon ng katabangan doon sa ginagawa natin sa mga bagay sa mundong ito. Lord, sayang ang pera. Pero gusto ko rin naman maging ina. May asawa na po ako noon. 4 na taon na kami, di pa ako nagkakanak. Hanggang sa yun po ang naging nasa ng puso ko. At nakita ko doon kumilos ang Diyos. Yun na naging dahilan para mawala yung panghihinayang ko doon sa kikitain ko sa gabi. Binigyan niya ako ng anak. Katuparan ng aking pangarap na maging ina at daan para totally maiwasan ko na at alisan ko na yung aking trabaho sa gabi. So, ang Lord mismo ang gagawa ng paraan. So, yung pong naranasan kong iyon na ginawa sa akin ng Diyos, yun po naman ang naibabahagi ko rin sa mga naging katulad ko po or classmate ko na Justice of the Night. Kung tawagin nga. Yung ba na hindi imposibleng hindi ka makaahon dyan. Hindi imposibleng hindi ka makakaalis dyan, makakalaya dyan, makakahinto dyan. So, yun po ang magiging, kasi naranasan natin. Yung ating karanasan na nagbigay sa atin ng kaaliwan, ng kalakasan, kagalakan, yun po ang mabibigay din natin para ma-comfort yung mga taong nasa katulad natin ng kalagayan. Po? Mahirap din kasi mag-advise na hindi mo naman naranasan. Maganda kung meron kang knowledge, ano po, sa knowledge, okay lang po. Pero iba pa rin yung may lakip na karanasan. Mas magkakaroon ng mas magandang payo dahil alam niya. Ano po? So yun po, pero still, tandaan natin, kailangan yung ating mga pagpapayong gagawin po ay, ano po, nakabase po sa salita ng Panginoon. Amen. So yun po ang sinasabi. Para po tayo magkaroon yung resulta ng personal revival, we will be able to give them the same comfort that God has given you. Kung paano tayo tinulungan ng Panginoon, naranasan natin iyon, maibabahagi natin ito sa mga tao na katulad natin na dinaranas. Pangatlo, you will become humble. Muli doon sa ating talata sa James 4:7, ano po ang sabi? In order to have your personal revival, submit to God. Ano po? Submit and humble yourself to God. Dahil ito po ay mahalaga. At ito po ang unang magiging isang bunga. Kapag tayo po ay na-revive, natututo tayo magpakumbaba sa harap ng tao at sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. Naalala ko yung sharing kahapon ni Pastor si Pastor June. Sabi niya, humble yourself. Isinare daw po niya sa Shinto Kurosawa. Sabi nga, so humble yourselves to God. Doon sa, kung inyong ipapakumbaba inyong mga sarili, sabi niya, sa Deuteronomy ka ba? Yung sinabi sa mga Israelita, if you will humble yourselves, repent from your sins, di po ba? I will heal your land, sabi ng Panginoon. So sabi niya, habang binubulay niya, humble yourselves. Tayo mga mananampalataya, di ba, nang tayo magsuko ng buhay natin sa Panginoon, ini-humble na natin yung sarili natin eh. Nagpasakop na tayo. So kanino na ba pinatutungkol yung humble yourselves? Yun ang isa sa mahirap. Una talaga napakahalaga dahil 2 commandments na condense po. Love God with all your heart, soul, mind, strength. So we need to humble first to God. Pero may pangalawa pa po eh. Amen. At yun ang mahirap sa atin. Humble yourself sa iyong kapwa. Because tayo ay full of pride. No po? Yun ang mahirap sa atin. Kaya yung sinabi ng Lord na humble yourself in order to have a personal revival. At kapag tayo na-revive, we will learn to humble ourselves not only in the sight of God, kundi sa ating kapwa. No? Kasi tayo, gusto natin parating nagre-retaliate. Hintay ka lang kung walang tiyempo. Lintik lang walang ganti, sabi nga niya. Okay? So, sabi nga po, dahil ang espiritu natin ang nabago, yung puso po natin makakaramdam ng habag at hindi pagmamalaki. Amen? And lastly, ang resulta ng personal revival is you will desire for more sa Diyos. Nanasain mo pang talagang maranasan ang kilos ng Diyos sa iyo.
Kapag malamig kasi, para bang mararamdaman mo, naalala ko nga po, yung binanggit rin sa aming sharing kahapon, ano po, nung na-share ko nga po, create in me a clean heart of God and renew a right spirit within me. Ang binanggit ni Pastor John dito na nag-sir po yung nagbigay additional paliwanag dito, sabi niya, yes. Kasi marami na sa mga mananampalataya na ang puso parang simento. Ano po? Kasi ito, simento. Hindi na matinag. Ang hirap mag-penetrate ng hangin. So, ganun din po. Maaaring akala natin, I'm good. Andun ako linggo-linggo. Nananalangin ako. Nagbabasa ako ng kanyang salita. Umaawit ako sa kanya. I'm good. Pero mga kapatid, search our heart. Hindi magiging kasapatan na makita lamang ang presensya ng bawat isa sa atin dito. Hindi magiging kasapatan na makita tayo nakatayo, sumasama sa worship team na umaawit, nagtataas pa ng kamay. Minsan may mapagkakano kapag na-touch tayo, lumuluha tayo. Mahalaga po lahat iyon. Hindi rin kasapatan na masabi po natin tayo nananalangin, dumadalo ng prayer and fasting. Pero mahalaga po iyon. But still, ang Diyos lamang ang nakakakita at nakababasa ng lahat ng laman ng ating puso. Huwag nating hayaan na maging bato o simento ang ating puso. Panlabas po ang nakikita ng bawat isa sa atin. Pero ang Diyos, pati ang loob natin, hantad at lantad sa Kanya. Amen? So, nasain po natin because personal revival is really very important, lalo na sa panahon natin ngayon, dahil marami ang nanlalamig. Dahil sinabi rin ng banal na kasulatan, maraming pag-ibig ang manlalabig sa bandang huli. May masusumpungan pa kaya ang Diyos na umiibig sa Kanya? Sabi nga po, even the spiritual matured Christian can get tired at times. Opo, dumarating tayo napapagod. Kaya may pagkakataon na alala ko noon talagang, ewan ko Lord, nung Webes po, na nasa truck, nung sa umaga po ng pag-pray na, pero bandang hapon, nagigim ako bigla. Iba yung naramdaman ko. Tapos may niremind sa akin ng Panginoon. At kinausap ko ang Panginoon, Lord, I'm tired. Pero ako pa rin ang kinausap ng Diyos sa tinuruan. So we need to communicate to God. Even though nakakaramdam tayo ng hardness sa ating buhay, sa mga ginagawa natin, but still we need to be revived. Kasi mga anak tayo ng Diyos, we are not just fan of Jesus Christ. Gusto niyo bang manatiling fan lamang kayo, iniidolo niyo na si Kristo? Gusto niyo bang manatili na kayo ay mga volunteers lang? Espesyal ang binigay sa ating buhay ng Panginoon. So we need to really understand and apply in our lives that we are not just volunteers but servants of God, and we are not just fans of Jesus Christ but followers of Him. Amen? So, ang nararapat po, sabi nga po, but God's power and strength never diminish. Hindi natin masusukatan, hindi natin malilimitahan ang kapangyarihan at lakas na magagaling sa Panginoong Hesus. Sabi nga po, He is never too tired and too busy to help and listen to His people. Tayo, nabibisi tayo kapag kinakausap tayo ng Diyos, pero ang Panginoon kahit minsan, hindi naging busy nang kausapin natin siya. Isipin nga natin kung gaano makapangyarihan ng Diyos, hindi lang tayo dito sa Sumida, hindi lang sa JCOB, hindi lang mga churches dito sa buong Japan, all over the world. How many billions and trillions of human being kumakausap sa Kanya in 1 second, in 1 minute, in 1 hour. Pero lahat yun alam niya. So He never been tired listening to us, mga kapatid. His strength is our strength. For the joy of the Lord is our strength. When you feel down and seems life is crushing you and you can't take another step. Sino mo po sa atin sa umagang ito nakakaranas ng kapaguran? Lord, I'm tired. Tired sa aking trabaho, tired sa aking family, tired sa ministry. Lord, I'm tired. Maging tapat tayo mga kapatid. Let us open up our heart. At ang sabi ng Panginoon sa atin, remember that you can call God to renew your strength. Like the eagles. Sabi nga po, Isaiah 40, 29 to 31, at dito po ako magtatapos. Isaiah 40, 29 to 31.
29 to 31. Sabi niya po, He gives strength to the weary and increases the power of the weak. 30. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. 31. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will weak and not be faint. So mga kapatid, sa umagang ito, kung nakakaranas po tayo ng panghihina, panlalamig, kapaguran sa ating spiritual life, naririto ang ating dakilang Diyos na muling magbibigay sigla sa ating pananampalataya at spirito. Tumayo po tayo lahat. Amen. Hallelujah. Ora masika la pamasia sa. Ira mayala la pamamasia la sika la pamasia sa. Sa umagang ito mga kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili. Ikaw ba, Connie? At tawagin natin ang ating mga pangalan. Malakas ka pa rin ba? Masigla pa rin ba ang iyong pananampalataya at paglilingkod sa Diyos? Meron ka pa rin ba ang kapangyarihan na gumawa para sa kanyang kaharian? O ikaw ba ay napapagod na? Ano po ba mga kapatid, mga bagay na nagbibigay sa atin ngayon ng kapaguran upang yung ating paglilingkod, yung ating kagalakan, yung ating kalakasan ay unti-unting maupos na parang kantina. Sabi nga ng Panginoon sa kanyang salita, malibang sa ating magpasimula ang revival, hindi po mangyayaring maraming mga matao ang makararanas din ng pagpapanibagong sigla sa Espiritu. At sinabi niya sa kanyang salita, He will give us strength, for the joy of the Lord will be our strength. Sa umagang ito, mga kapatid, personal po tayong kinakausap ng Diyos. Not only me, ako po, kayo po, bawat isa sa atin na naririto sa kongregasyon ito, kinakausap tayo ng ating Panginoon. Anak, kumusta na ba ang relasyon mo sa akin? Kumusta na ba ang pagmamahal mo sa akin? Kumusta na ba ang pananampalataya mo sa akin? Kumusta na ba ang paglilingkod mo sa akin? Kumusta na ba yung pagsunod mo sa akin? Nakakaramdam ka ba ng paghihina? Nakakaramdam ka ba ng kapaguran? Nakakaramdam ka ba ng pagkaasiwa? Nakakaramdam ka ba ng pananamlay? Mga kapatid, sa umagang ito, kinakausap po tayo, tinatanong ng ating dakilang Diyos. So this is the time. Buksan po natin ang ating mga puso, ang ating mga isipan. I-open up natin sa Kanya ang lahat ng laman ng ating puso. Dahil kung hindi natin ibibigay sa Kanya, hindi tayo makakaranas ng pagpapanibagong sigla sa ating mga espiritual na buhay. Hindi may kakailan ang bawat isa sa atin nakakaramdam na ng kapagpaanan sa buhay natin dito sa mundo. Yung araw-araw ng ating ginagawa, bahay, trabaho, paglilingkod sa asawa, sa anak, sa pinagpasukan natin, sa ating kapwa, sa paligid natin, sa iglesia. At ang lahat ng mga bagay na ito ay nabibigyan kaluguran ng Diyos kung ginagawa natin ito para sa kalwalhatian niya. Ngunit hindi may kakailang mga kapatid na ang katawan natin ay unti-unting nababawasan ng kalakasan. At sabi nga po, kung tayo hindi lalapit sa Panginoon para mapalakas ang ating espiritu, kung paano ang ating katawang lupa ay nanghihina, hihilahin din po nito ang ating espiritu para manghina. So wag na nating hayaan na dumating pa na tayo ay totally manghina physically, spiritually. Ngayon pa lamang po,
Sa umagang ito, muli, ilinyo po natin sa Panginoon yung ating vow. Ilinyo po natin yung ating commitment sa Kanya. Lahat po tayo kinakausap at dinidil ng Lord dito personally dahil mahal tayo ng Diyos. Nais ng Diyos na maranasan natin patuloy yung kalakasan, kagalakan na nagbumuhat sa Kanya. Nais ng Diyos na patuloy natin magamit yung otoridad at kapangyarihan na binigay niya sa bawat isa ng mga anak niya. Nais ng Diyos na makaranas tayo ng kapahinga sa presensya niya. At mangyayari lamang po ito mga kapatid kung ang bawat isa sa atin ay tunay na maglalaga ng lahat ng laman ng ating puso at bubuksan natin ito upang makahingi tayo ng panibagong kalakasan sa ating espiritu at ilagak natin lahat sa Kanya ang ating mga kamalisan. So sa umagang ito mga kapatid, personal po tayo mananalangin. Pakikinggan lamang natin yung background ng ating keyboard po at personal po tayo manalangin. So we have 5 minutes to talk to God. Tandaan natin mga kapatid, personal tayo kinakausap ng Diyos sa mga manalangin po tayo. God is looking for our deep sorrow. He is looking for our hearts who's really crying for help to Him. Aming Ama, hindi po lingid ang lahat ng laman ng aming mga puso. Ama, sa araw-araw ng aming buhay, nagpapasalamat kami dahil nakalaki pa rin ang hininga sa katawang lupang ito. Ngunit habang kami, Ama, ay tumatakbo sa takbuhin namin dito sa mundo, marami kaming nararanasan, marami kaming na-encounter, marami kaming dinadalaangkan. May mga pagkakataon na really you want to give up. Dumarating yung kapaguran sa aming katawang lupa dahil sa mga ginagawa naming gampanin at trabaho. Paglilingkod Ama sa aming mga mahal sa buhay. Paglilingkod, Panginoon Diyos, sa aming pinapasukan ng mga kumpanya. Paglilingkod, O God, sa inyo na higit na dakilang paglilingkod na aming tinanggap sa aming buhay dahil ito'y isang malaking pribilegyo. Ngunit ay mga pagkakataon na nakakaramdam kami ng panghihina sa panulan. May mga pagkakataon, O Lord, na maaaring maraming pagkakataon, Ama, na nawawalan kami ng sigla at galak na, O God, makipag-usap sa inyo. Maraming pagkakataon na ari na nawawalan kami ng galak at sigla na, Ama, magbasa at magtulay ng iyong salita. May mga pagkakataon na, O God, o maraming pagkakataon na nawawalan kami ng sigla at galak na dumalo sa mga gawain. May mga pagkakataon, O Lord, o maraming pagkakataon, Ama, na nawawalan kami, Panginoon Diyos, ng compassion sa aming kapwa. Ang lahat ng ito, Ama, ay hindi lingid sa inyo.
Kaya sa umagang ito, Ama, kung paano idinalangin ni Haring David, create on us. Create on us, O Lord. Create in me a clean heart, O God. And renew a right spirit for each and every one of us. Dalangin namin, O Panginoon, na kayo po na pinagmumulan ng tunay na kalakasan, ng tunay na kagalakan, ng tunay na kasiglahan, ng tunay na kapangyarihan, O God, ng tunay, Panginoon Diyos, na liwanag, O Father. Dalangin namin na muling magbalik, nasain namin, hahakbangan namin, Ama, na muling magbabalik, Ama, ang apoy ng aming pananampalataya at pag-ibig sa inyo simula sa oras na ito. Muli naming nanasain at hahakbangan, Panginoon, na magbabalik, Panginoon, ang sigla ng aming paglilingkod sa inyo, na ang aming katapatan, O Lord God, ay masusumpungan nyo sa aming mga puso, na sa bawat aspekto ng aming buhay, O God, magiging tapat kami sa inyo. Sa aming pagbibigay ng aming lakas, ng aming tinatangkilik, ng aming panahon, O God, hindi yung tira-tirang ibibigay namin sa inyo, kundi yung pinaka-the best. Dahil kami, Panginoon, ay nilikha yung espesyal. Nilikha niyo po kami katulad ng inyong wangis. So karapat-dapat lamang karapatang ibalik namin ang pinakamataas na pagsamba namin sa inyo sa bawat aspeto ng biyayang tinatanggap namin buhat sa inyo. For you really deserve the highest praises and honor and glory. At nilikha niyo kami upang ang lahat ng binigyan niyo, Ama, ng hininga ay magpuri sa inyo. At ang mga buhay namin ito, O God, ay magiging kalugod-lugod lamang kung masusumpungan nyo sa amin na ang aming apoy sa pananampalataya, sa aming pag-ibig, sa aming paglilingkod sa inyo ay nananatiling malakas, maapoy at mainit ang sinding ito. Sa umagang ito, O God, bawat isa sa amin, O Lord, alam po namin na kinatagpo nyo at kinausap. Bawat isa po sa amin, O Panginoon, ay nagbukas ng laman ng aming mga pusong isipan. At nanalig kami na kami rin po, Panginoon, personal, nakakatagpuin at tutugunin nyo sa aming mga dalangin. At maraming salamat, O God. Dalangin namin, O Ama, na Lord, pasimula sa amin ang pagpapanibagong sigla sa aming espiritual na buhay at simula sa oras na ito, O God, idinideklara po namin sa ngalan ng Panginoon Jesus na muling magbabalik, nanasain namin, hahakbangan namin, gagawin namin, Lord God, tutuparin namin na ang aming espiritual na buhay magbabalik ang kasiglahan nito sa ngalan ng Panginoon Jesus. Dahil hindi niyo po, Panginoon, pinagkait sa amin ang lahat ng kaparaanan upang kami maging matibay, manatiling matatag at malakas, O God, na ang aming buhay, Panginoon, ay mapupuno ng kasiglahan sa aming relasyon at pakikipag-ugnayan sa inyo. At salamat po, Ama, dahil alam po namin na kasunod nito, O God, ang aming mga personal na dalangin, ang aming mga pangangailangan, ang aming mga kahilingan, ang aming mga sinasamo sa inyo, O God, ay inilaan niyo na po ang katugunan sa kaparaanan, sa panahon, O God, at sa inyo pong biyaya, O Panginoon. Marami po salamat, O Lord, at aming itinitiwala sa umagang ito na isang bagong ako ang tatayo pong muli sa harapan nyo simula sa oras na ito. Ideklara po natin, mga kapatid, ako ay isa si bagong Connie na tatayo ngayon sa harapan ng Panginoon. Sambitin po natin, bagitin natin ang ating mga pangalan at sabihin natin sa Diyos, sa ating Ama, sa Panginoon Jesus at Banal na Espiritu na isang bagong ako ang muli niyong masusumpungan sa aming mga buhay, Panginoon. Sabay-sabay po natin sabihin at bagitin natin ating pangalan. 1, 2, 3. Panginoon, salamat po, isang bagong Connie, Ama, ang masusumpungan at makikita niyo po ngayon sa aking katauhan. Salamat po sa kalakasan ng bubuhay sa inyo. Salamat po sa biyaya ng bubuhay sa inyo at pagtuturo. Salamat po, aming Ama. Ibinabalik namin ang pinakamataas na parangal, papurit pagsamba sa tanging ngalan niyo lamang, ang aming Panginoong Jesus. At sa gabay ng Banal na Espiritu, inaalay po namin, Ama, sa inyong banal na pangalan, ang mga dalangin namin ito. Ito po ang aming nagkakaisang dalangin at ang lahat po ay magsabi na Amen.